Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Hello, Spookify readers. Kumusta kayong lahat? Nabitin na naman yung iba, kaya heto na. Umpisahan na natin para mahaba-haba. Dahil sa itinurong paraan ng Maharlikang Diwata sa akin, na talagang nakakapangilabot naman na solusyon para malabanan ang prinsipe ng kadiliman. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yun ay nagsalubong ang kilay ko at napatitig na lang ako sa kanya at napaisip ng malalim. Hindi kaya mapahamak ang kalusugan ko sa gagawin na yun. Ito ang tumatakbo sa isip ko. Ayan na naman ang mga tingin mong parang gusto mo akong lusawin. Okay sana kung yung tingin na yan ay may halong lihim na pagtingin. Ikaw na nga tong tinutulungan ko. Mister kong masungit. Kailangan mo talagang gawin yun. Alam kong nag-aalinlangan ka. Huwag kang mag-alala. Nasa paligid mo lang ako. Lagi kaya kitang binabantayan. Sabi ng Maharlikang Diwata sa akin na inilapit na naman ang mukha niya sa mukha ko. Halos idikit na niya yung mukha niya. Ang bango ng hininga niya, amoy bulaklak ng sampagita. Teka, wala naman akong sinasabi. Tinitingnan lang kita, walang halong ano yun. Bakit kasi kailangan mo pang ilapit ang mukha mo? Balak mo na naman akong halikan? Naiilang ako sa'yo. Tigil-tigilan mo na nga yung mga ganyang galaw mo. Naiinis tuloy ako sa'yo. Pagkasabi ko, ay hinalikan na nga niya ako at sabay kinindatan. Inilayo na niya ang mukha niya at ngumiti na lang na nakatingin sa akin. Ang cute mo kapag ganyan ka. Behave ka lang, may sasabihin ako sa'yo. Nung nasa dagat kayo ni Buddy, nakita ko yung kung paano katulungan ng prinsipe ng kadiliman. Sinadya niya yun. Siya din na may pakananon. Gusto niya makuha ang loob niyo para sa paunang hakbang niya ng pagpapakilala. Gusto sana kitang sagipin nun kaso hindi ko kayang kalabanin ang anak ng aming sinasamba. Kaya mahal kong bana, isipin mo mang kabaliwan o kalokohan, pipilitin kita na gawin mo ito. Idadamay niya kasi ang anak natin. Kung magmamatigas ka at papairalin mo pa rin ang pagkamataas mo, sige ka, hindi lang ang prinsipe ng kadiliman ang gagambala sa'yo. Pati ako gagambalain kita. Kapag nasa CR ka, papasok ako. Pangaasar ng Maharlikang Diwata sa akin. Sige, gawin mo yan sa akin. Hindi talaga ako makikipag-usap sa'yo hanggang kailan. Tanging nasagot ko lang sa kanya dahil tinablan yata ako ng hiya. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ng Maharlikang Diwata, may tumatakbo na sumisigaw na sa amin papunta. Si Erwin ang tumatakbo na sinisigaw ang pangalan ko. Parang may kakaibang nangyari dahil baka sa mukha nito ang pag-alala. Andito ka lang pala. Hinahanap ka naming lahat. Bilisan mo, umuwi ka sa bahay. May nangyari kay ate at kay Baby Rich. Sabi ni Erwin sa akin na hinihingal kakatakbo. Hindi niya nakikita ang Maharlikang Diwata dahil hindi nito ginamit ang kanyang katawang tao. Puntahan mo na ang aking anak, Bana. Baka si Rosifel na may pakananon. Pag-aalala ng Maharlikang Diwata. Patakbo akong pauwi sa bahay na sumusunod kay Erwin na tumatakbo rin. Hindi na ako nagtanong dahil alam kong hindi maganda ang nangyari. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si partner na nasasaktan. May mga pasa sa braso at binti niya. At agad kong tinignan ang anak ko na hawak ni Buddy na pinapatahan niya sa pagkakakarga. May mga kalmot ito sa mukha at sa braso. Ano nangyari dito? Bakit nagkakaganyan kayo? Tanong ko na sa tono na boses na galit. Hindi namin alam, bayaw. Bigla na lang sumigaw si ate sa kwarto kasabay nun umiiyak din si baby. Agad namin sila tinignan, ang gulo-gulo ng kwarto. Sagot ni Buddy. May pumasok sa kwarto na itim na parang anino. Sinasaktan niya ako. At dinamay pa niya ang baby. Kung di dumating sila, hindi siya titigil sa pananakit sa amin. Pinagtatatapon niya yung lahat ng gamit sa loob ng kwarto. Natatakot ako kasi naririnig ko ang paghinga niya parang galit na halimaw. Sabi ni partner na yakap-yakap niyang mama niya. Tumawag na si Tina ng albularyo. Kailangan natin malaman kung ano yung umatake dito. Sabat ni mama Nina partner. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Parang gusto kong magwala sa galit na nakikita silang ganun. Hindi na ako pumalag sa sinabi nilang tumawag sila ng albularyo. Nanahimik na lang ako at kinimkim ko ang puot sa may gawa nito sa partner ko at sa sanggol.
Kinabot ko yung mga sugat ni baby. Iyak ito ng iyak. Nahahapdian siya. Nasa paligid lang ang Maharlikang Diwata. Tinitingnan niya akong inaasikaso ang aming anak. Sumulyap ako sa kinatatayuan niya sa labas. Halatang nalulungkot ang mukha niya. Nilingon ko rin si partner na nasa harap ng salamin. Tinitingnan niya ang mga pasa niya at makikita mong nasasaktan siya sa tuwing hahawakan niya ang mga pasa. Dumating ang albularyo at inayaan kong gamutin niya si partner at ang sanggol. Nakakapagtaka kasi hindi alam ng albularyo na may dugong engkanto ang sanggol. Sinabi pa niya na naengkanto daw talaga si partner at ang baby. Parang gusto kong barahin ang albularyo sa maling bintang nito. Narinig pa naman ng Maharlikang Diwata ang sinabi niya. May binigay siyang tubig na ipapainom kay partner at ilalagay daw sa dede ng baby yung tubig na may mga ugat-ugat ng halaman. Nung umalis na ang albularyo, hindi ko hinayaan ipainom nila ang tubig sa anak ko. Baka iba epekto nito sa kanya. Si partner lang kasi paniwalang paniwala sila sa engkanto ko nung may gawa. Nung gumabi na, nasa sala lang kami lahat. Ako may hawak sa anak ko, tulog na dumidede sa baby ron. Kakatapos lang namin maghapunan nun. Nang itong si Buddy at Moy bumili ng emperador at juice dahil magiinuman daw habang manonood ng TV. Pampatulog lang daw. Papasok na sana si Buddy nang biglang nadapa si Moy pagdating sa may pintuan. Buti na lang at si Buddy ang may hawak ng binili nilang alak, kundi basag yun. Pinagtatawanan pa ni Buddy si Moy. Bakit ka naman lumalangoy sa pintuan? Walang tubig dyan. Ano ba yan? Lasing na kagad? Hindi pa nagsisimula? Kantsaw ni Buddy. Nagtaka si Moy dahil parang may nag-blocking daw sa paa niya. Kaya daw siya nadapa. Todo depensa naman to si Buddy dahil hindi daw siya yun. Habang nagiinuman kami, kinuha ni partner si baby dahil umiinom ako. Nasa tabi ko lang naman sila. Ayaw na nila pumasok sa kwarto na sila lang. Natatakot na dahil sa nangyari. Maya-maya pa, biglang umangat ang mga kurtina kahit walang hangin. Yung pag-angat niya halatang hinawakan ng dulo. Nakita ng lahat ng pag-angat nito. Pero bakit hindi ko nakikita na hinahawakan nito ng kunong anong elemento o kaluluwa ang may gawa nito? Kahit si Buddy hindi rin niya nakikita. Bigla rin itong binitawan at ibinaba. At akala namin ay yun lang ang mangyayari. Pero biglang dumilim dahil pumutok ang circuit breaker. Kaya nagsigawan sina partner, Carla, Tina at Mama. Nakisali pa talaga si Buddy sa pagtili. Nagkumpulan ng lahat at walang gustong kumuha ng kandila. Nagtutulakan kung sino ang kukuha. Kaya ako na ang nagpasya na kumuha pero ayaw ako bitawan ni na partner at ni na Tina, Carla at Mama. Pati rin si Buddy sa damit ko rin talaga nakakapit. Bitawan niyo muna ako. Paano ko makukuha ang kandila sa kwarto kung nakakapit kayo sa akin? Sabi ko habang nasasakal na. Hindi ko alam kung kaninong braso yung nakasakal sa leeg ko. Para kaming mga magnet na nagkukumpulan lahat. Kaya kami na rin lahat ang nagsama-sama sa pagkuha ng kandila. Umiiyak ang baby kasi naiipit siya sa pagkakakumpul-kumpul namin. Nung masindihan na ang kandila, halos dikit-dikit kami sa pagkakaupo. Hindi na sa upuan, nasa sahig na kami lahat. Nasa Indian seat kami. Nagpatuloy kami sa pag-iinom kahit kandila na lang ang ilaw. Pinapabilisan na ni Mama ang pag-iinom at ubusin na kaagad para matulog na kami lahat. At gusto nila, tabi-tabi na rin kami sa higaan sa sala lang. Ngunit, biglang namatay yung kandila kahit na nasa harapan namin ito at walang hangin nun. Pinagbintangan pa nga nila si Buddy na siya daw pumatay sa kandila kaya todo react si Buddy na di daw siya kasi nahampas siya ni Carla na nakapulupot na sa kanya. Kinuha ko ang lighter ko at sinindahan muli ang kandila. At nagulat kami dahil lumulutang ang kandila at ibinalibag sa labas ng pintuan. Nagsigawan na naman lahat. Napasok pa kami kasi tumalsik yung mainit na lusaw na kandila. Nagdasal ako kahit napakaingay nila. Pero natahimik sila nang biglang narinig nila ang boses ng isang lalaki na nagdadasal din. Pabaliktad. Wala kaming makita dahil madilim. Hindi namin alam kung nasaan siya nakapwesto pero parang nasa tabi lang namin. O kaya parang nakadikit sa kisame. Parang nasa dingding. Hindi ko matukoy kung nasa ng saktong pwesto niya. Naitigil ko ang pagdadasal dahil sinasabayan niya ako pero yun nga lang pabaliktad nga. Gusto ko sanang kunin ang aking salikop pero hawak-hawak ako ni na partner at ang higpit ng hawak nila. Di ako makatayo kasi kung tatayo ako, hinihila nila ako papaupo.
Biglang tumawa ang boses at mas lalo tuloy nagsigawan ng mga babae. Si Erwin at si Moy, hindi ko alam kung natatakot na rin ba. Si Buddy naman nag-e-enjoy sa pagkakayakap sa kanya ni Carla. Nakuha pa magbiro. Teka lang my loves. Masyado ka naman atat. Mamaya ng gabi. Sinachansingan mo ang mga abs ko eh. Pagbibiro ni Buddy kay Carla. Kaya ayun, napakalakas na kalabog sa likod niya ang dumapo na suntok mula kay Carla. Biglang nawala ang boses at tumahimik ang paligid. Tumayo ako para hanapin ang itinapon na kandila sa labas. At nung makita ko na ito, sinindihan ko at nakita ko sa harap ko ang demonyong may mahabang sungay at may patulis na dila at kulay dilawang mata at may mga pula-pulang ugat sa gilid ng kanyang mata. Hindi ako nakagalaw sa nakita ko. Tumaas sa mga balahibo ko dahil nabigla talaga ako sa nakita ko. Ayun na naman ang pakiramdam na parang pinatigil niya ang oras at tanging kami lang dalawa ang nasa paligid. Ano, puting tupa? Nakapag-isip ka na ba? Gagawin mo na ba ang gusto ko na gumawa ng kasamaan? At nagustuhan mo ba ang ginawa ko sa mahal mo? At sa munti mong anghel? O gusto mo ba isama ko na siya sa aking mundo? O di kaya gawin ko na kayang bala ko sa mahal mo? Aanakan ko siya. At patas na kayo. May anak ka ng engkanto. May anak din siyang demonyo. Ano, puting tupa? Magsalita ka. Galit na galit ang mga mata niya na nanlilisik habang nilalabas niya ang kanyang mga pangil na matutulis at ang matulis niyang dila. Bigyan mo pa ako ng araw na makapag-isip. Huwag mo muna idamay sila hanggat di pa ako nakakapag-isip. Pakiusap, Roosevelt. Sabi ko sa kaharap kong prinsipe ng kadiliman. Nakakatuwa naman. Nakikiusap ang isang kawal ng Diyos sa akin. Napakasarap sa pakiramdam. Ngayon, gusto ko lumuhod ka, puting tupa. Luhod! Sambahin mo ang kadiliman. Pag-uutos niya sa akin na siyang dahilan para bumalik ang init ng ulo ko sa kanya. Diyos lang ang niluluhuran ko! At sa Diyos lang ako sumasamba kaya umalis ka sa harap ko! Sabay bitaw ko ng kamao ko sa mukha niya. At para kaming nakuryenteng dalawa, tumilapon ako sa may mga bulaklak ni Mama. At si Roosevelt na anyong halimaw ay tumilapon sa dingding ng labas ng bahay. Kaya bumalik sa dati ang paligid at lumabas na si Buddy at si Moy. Anong nangyari, Bayaw? Ano yung kumalabog? Tanong ni Buddy. Lasing ka na, Brad? Asan ang kandila? Tagal mo naman hanapin yun. Sabat ni Moy. Namimilipit ako sa sakit ng katawan ko. Dala ng naramdaman kong parang kuryente. Pero tumayo pa rin ako. Paika-ika sa paglalakad. Nabali tuloy ang kandila pero sinindihan pa rin namin ito. Nagtaka si partner dahil ang tagal-tagal ko daw. Nagdahilan na lang ako na hindi ko agad nahanap. Naisip ko naman ang sinabi ni Roosevelt sa akin. Natatakot ako kung anong gagawin niya kay partner at sa baby ulit. Nung natulog na kami, magkatabi-tabi kaming lahat. Nasa gitna namin si partner at si baby. 3 a.m., madilim pa nun nang biglang sumigaw si partner. Kaya nagising kami lahat at kinuha ko sa uluhan ko ang lighter kung may flashlight. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko kay partner. Buti na lang at tinagising ang baby. May nangihipo sa akin at parang inuubaran ako. Sagot ni partner na kinakabahan na parang naiiyak. Agad ko siyang inilawan. At totoo nga, muntik na mahubad ang suot niyang short. Kaya sumiklab ulit ang puot ko kay Roosevelt na alam kong siyang may gawa nito. Natakot ang lahat kaya ayaw na rin sana nila matulog. Pero sabi ko, matulog na kayo, magbabantay ako sa inyo. Nanatiling naka-on ang ilaw ng aking lighter para magsilbing liwanag kahit mahina na ang baterya nito. Hindi ko na malaya na nakatulog na din pala ako. At bigla na lang umiyak ang baby. Kaya para akong naalimpungatan. Ako lang ang nagising at inilawan ko si baby. At natakot ako sa nakita ko. May kamay na nakasakal sa leeg nito. Matatalim na kuko ng halimaw. Nagsisisipa-sipa ang paa ni baby. Indication na nahihirapan itong huminga. Kaya agad ko siyang kinuha. Nawala ang kamay na nakasakal sa kanya. Umiiyak ito ng malakas nung maibalik niya ang kanyang paghinga. Kaya agad kong pinatahan at pinadede ng baby ron niya. Hindi ko na inilagay sa tabi ni partner ang baby. Niyakap ko na lang ng mga braso ko ang anak ko.
Baka ulitin na naman ang kamay na yun ang sakali ng baby ko. Nasa tingin ko, tutuluyan talaga niya ang batang Maharlika. Abangan niyo ang kasunod nitong bahagi dahil mangyayari na ang pagpunta namin ni Buddy sa sementeryo para gawin ang paraan na sinasabi ng Maharlikang Diwata. Salamat ulit sa mga sumusubaybay pa rin sa aking kwento. Mula noon hanggang ngayon. God bless sa ating lahat.